Dekada 90. Isa po akong cameraman noon sa isang sikat na estasyon. Hindi ko na lang babanggitin pa kung ano ito, pero sigurado ako alam niyo po ito. Maganda ang trabaho ko noon. Malaki ang sahod at pasok din naman po sa tinapos kong kurso. Wala naman akong problema sa mga unang taon ko. Pero nang lumipat po kami ng estudyo, dahil para bang nag-upgrade yung programa na kinabibilangan ko, dito na po nagkandaletse-letse. Bago po natin simulan, magpapakilala po muna ako. Ang pangalan ko po ay Joel. Medyo maedad na po sa kasalukuyan at retired na rin po. Anyway, simulan na po natin ang mga karanasan ko. Isang gabi po noon, nag-overtime po kami. Kailangan namin mag-advance ng isang taping. Siguro mga 2 linggo pa lang kami sa bagong studio noon. Habang kasalukuyan po akong nagkakameraman at kumukuha nga po at ongoing po ang taping, meron akong napansin sa kinukuhaan ko na isang bata. Nandoon po siya sa likod ng set. Ang pinagtataka ko, bakit parang hindi siya pinapansin ng direktor namin kasi makikita naman yun Lahat ng footage na meron ako, nire-review niya sa mga monitors niya. Tsaka kung may pangit na anggulo o kung anong problema, dapat sasabihin niya na sa akin yun. Nakakonekta naman ang headset ko. Dapat magtitimbre na siya. Pero wala pa rin ako nakukuha na kung anong instruction mula sa kanya. Kaya hindi ko na lang po pinapansin at hinahayaan ko na lang. Hanggang sa natapos na po ang set. Kinausap ko po yung direktor namin. Direk, may bata kayo na doon sa likod Ba't di niyo po pinapansin? Kanino po bang anak yun? Bata? Wala naman Direk naman. Meron. Kitang-kita ko batang babae. Naku, mukhang nagpakita sa'yo si Nena. Nena? Sino pong Nena ang sinasabi niyo? Bata yun. Kaluluwa. Huwag mo na lang pansinin kapag nakikita mo at kapag wala akong sinasabi. Dati na rin nakita ko yan nung dito pa kami nag-shoot noon sa isang programa. Kaluluwa yung nakita mo. Huwag kang mag-alala. Hindi na nanakit yun basta huwag mo lang sisigawan, kakausapin o kung ano pa man. Nagtaasan ng mga balahibo ko. Di ko alam kung seryoso ba siya o hindi. Matatakotin pa naman ako pero wala akong nagawa. Lumipas sa mga araw, nakikita ko si Nena. Minsan naglalaro siya sa loob ng set. Minsan nandoon sa likod kapag ongoing yung programa. Pero walang nakakapansin sa kanya. Bukod tangin na ako lang. Kapag nakikita ko nga siya, pinapabayaan ko na lang. Hanggang sa lumipas ang panahon, hindi ko na lang po siya nakita. Heto yung sunod kong karanasan. Isang gabi po noon. Kaka-out ko lang po nito. Siguro mga 7 or 8. Naglalakad ako noon sa isang hallway nang meron akong nakasalubong. Malaking tao ito. Akala ko nga artista pero hindi ko naman siya kilala. Medyo maliit lang yung hallway na yon. Umilag ako. Pero yung lalaking matangkad, hindi man lang umilag at siguradong matatamaan ko siya. Matatamaan niya ako. Konti na lang po yung pagitan namin dalawa. Hanggang sa'yo na nga, magkakabungguan na kami. Teka boss. Pero ang pinagtaka ko, bigla na lamang siyang tumagos sa akin. Nakaramdam ako ng kuryente, tapos para talagang nagtama ang aming mga katawan, tapos tumagos siya sa akin. Natameme ako noon, hindi makapaniwala. Ano bang nangyari? Gusto ko man siyang tawagin pero hindi ko na nagawa. Sigurado lang ako sa pagkakataon na yun. Kaluluwa ang nakasalubong ko. Nang matauhan ako at mawala siya sa aking paningin ay mabilis na rin akong umalis, lumabas. Hanggang sa nagkaroon na ng mga kasabay. At yun na nga, nakalabas sa nakakatakot na experience na yun. Mula nun hindi na ako nagpapagabi, lalo na kapag mag-isa lang ako. At kapag maglalakad sa hallway, dapat may kasama na ako palagi kasi nakakatakot. Heto po yung last na experience ko. Siguro mga 1 dekada na ako nagtatrabaho nito.
Nasanay na ako sa mga kaluluwang nakakasalubong at nakikita ko sa istasyon na iyon. Meron kaming ginawang isang shoot noon. Commercial ito. Inabot na kami ng gabi. Siguro mga madaling araw na yon. Hindi kami nito sa Maynila. Nag-shoot kami sa isang probinsya sa may Quezon. Liblib mabundok. Siguro mga 3 days ang inabot namin doon at pauwi na kami. Nagpa-pack up na kami. Pagod na pagod, puyat na puyat pero worth it naman. Malaki ang ekstrang bigay noon na bonus eh. Habang nagpa-pack up kami, yung isang artista na tatawagin ko na lang Mr. P, bigla pong sumigaw. Pagkasigaw niya, syempre nagpuntahan kami doon at nagulat na lamang kami nang may malalaking baboy ramo ang nandoon sa may tent niya. Kinakain yung mga crispy pata, lechon at kung ano-ano pang mga karne. Si Mr. P kasi mahilig ito sa mga ganoong pagkain. Syempre kami naman nagulat din kasi ang lalaking baboy ramo na yun eh. Tapos may mga sungay pa, ang itim, tapos parang ang babangis. Pinagkakain nila yung mga karne. Kami naman, hindi namin alam ang gagawin. Binubugaw namin, binabato namin ng mga kung ano-ano. Pero hindi ito natitinag sa pagkain ng lechon baboy, crispy pata at kung ano-ano pa. Gigil na gigil sila. Sarap na sarap. Hanggang sa maya-maya, yung isa sa mga lokal doon, yung barangay tanod na nag-a-assist sa amin, bigla pong kumuha ng asin at pinagbabato yung 3 baboy ramo. Nagtaka naman kami kasi humiyaw ng humiyaw yung mga baboy ramo. Sakit na sakit sila, para bang nalaptos din ang kanilang mga balat. At alam niyo ba kung ano ang mas nakakagulat at mas nakakatakot? Isa-isa po silang nagpalit ng anyo. Naging mga tao po sila, pero hindi mga normal, mga mababangis. Nalinti ka na, mga aswang yung mga yan! Yung mga lokal, hinarangan kami. Ginamitan nila lang itak yung mga lalaking yon o yung mga aswang. Sabi ng asin, wasiwas ang itak, suntok at kung ano-ano pa. Grabing eksena yon. Hindi kami makapaniwala na may aswang pala talaga doon, na totoo ang mga aswang. Pero nasaksihan namin. Nakakatakot pala, lalo na sa harapan. Hanggang sa maya-maya, nasugatan nila ang 3 kalalakihan. Tapos, isa-isa silang nagpalit ng anyo bilang baboy ramo. Tapos, tumakbo ng tumakbo. Sinubukan namang habulin yun ng mga barangay tanod. Kami naman, hindi namin malaman ang gagawin namin. Susunod ba kami? O may iwan kami doon? Sa takot namin na baka balikan kami ng ibang aswang, humabol din kami. Hinabol namin ang mga aswang. At kitang-kita namin kung papaano sila pagtatagain, batuhan ng mga asin ng mga barangay tanod. Sakit na sakit sila. Hanggang sa maya-maya, napadpad na kami sa mas masukal na daan at doon ay isa-isa nang nawala yung mga baboy ramo. At hindi na namin sila nakita pa. Balik na tayo mga boss. Baka mas marami pa sila eh. Hindi natin nahabol, sayang. Balik kami. At pagbalik namin sa lugar, tama ang desisyon namin na sumunod. Kasi nagkagulo na doon sa set namin. Mukhang may umatake na panibagong aswang. Takot na takot kami. Inasikaso naman namin yung mga natitirang mga gamit namin. Tapos nung gabi na yon, umalis na kami doon sa may Quezon. Hinatid naman kami ng mga barangay tanod. Inalalayan nila kami. Hanggang sa bumiyahin na kami pabalik ng Maynila. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala ang aswang. Nireport naman namin yon sa head namin pero ang sabi nila, huwag ipagkakalat kasi baka makasira yon ng karir ni Mr. P. Kasi baka pagkamalan siyang baliw o kung ano pa man. Yun na po yung mga experience ko. Kasi after nun, nag-iba na po ako ng propesyon. Ayoko na ako maging cameraman kasi bukod sa nakakakita ng mga multo, aba, muntik pa ako mapatay ng aswang. Ayoko na. Dito na lang po. Sana nagustuhan nyo ang munti kong kwento.